Si Lian ay humakbang pasulong, ang kanyang kaliwang kamay ay nakasuporta sa kanyang sibat at ang kanyang kanang paa ay dumiretso sa tuhod ng halimaw, ngunit nang sinipa niya ito, parang sinipa niya ang isang bakal na plato, at napaatras si Lian. Napaisip siya, sinamantala ng halimaw ang sandaling iyon at hinawakan si Lian sa kwelyo, pinunit ang kanyang damit, lumingon si Lian sa gilid upang maiwasan ang naputol na braso ng halimaw. Hinawakan ang balikat ng halimaw gamit ang kanyang kaliwang kamay at binti nito gamit ang kanyang kanan, at ginamit ang kanyang lakas para i-flip ito. Nang tatayo na ang halimaw, humakbang pasulong si Lian, mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang braso nito, at idiniin ang kanyang tuhod sa dibdib nito. Naglaban silang dalawa sa isa't isa, gumawa ng desisyon si Lian, bahagyang ibinaba ang kanyang ulo. At sa isang crack, nabali niya ang kaliwang braso ng halimaw, nawalan ng suporta ang halimaw at bumagsak sa lupa, biglang nagbago ang aura ng halimaw, at ang buong katawan nito ay nagbuga ng dugong pulang ilaw, nanginginig ito habang tumatayo. Ang dugo nito ay tumatakip sa buong katawan na parang nagliliyab, ngumiti si Lian, itinuro ang kanyang daliri sa halimaw, gumawa ng shooting motion, at pumutok ang kanyang bibig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalangaw-ngaw, at ang halimaw ay bumagsak sa lupa. Inihayag ng system na ang blood bond ay umabot na sa punto ng kamatayan nito. Pinapataas ng explosive damage ang kabuuang damage sa 142. Napatay ang target. Ang iyong pag-unlad sa kaganapang Yanfo ay tumaas. Pinulot ni Lian ang putol na espada. Pinuntahan ang matanda, at sinabi na may kahihiyan, pasensya na sa dahil naputol ang iyong espada. Ngumiti ang matanda at kinuha ang espada. Binata, talagang kahanga-hanga ka. Biglang uminit ang tato sa dibdib ni Lian. Nilinggan niya ang bangkay sa likuran niya. Lumitaw ang multo. Hawak ang ulo at humahagulgol sa sakit bago unti-unting nawala. Naisip ni Lian sa kanyang sarili. Hindi ako ginalaw ng aswang na iyon. Ang marahas na estado ng Chaos Tattoo ay hindi na-activate. Nilinggan niya ang matanda. At sa likuran niya isang gintong pabo ang lumipad at unti-unting nawala. Ang sistema ay nagpakita ng mga dragon at tiger chi peacock. Ang ikatlong ranggo na opisyal ng kasalukuyang dinastiya. Isang naglalagablab na apoy ang nagliyab. Nasusunog ang bangkay at nagbuga ng mainit na tunog. Si Chen Henyan ay nagmamadaling tumakbo, yumuko, at nagsabi, "Matanda, ano ang nangyayari dito?" Binigyan ni Sang Yingchang si Shen Henyun ng ilang tagubilin, pagkatapos ay tumingin kay Lian at nagtanong, "Binata, ano ang iyong pangalan?" Agad na yumuko si Lian at sinabing, "Ako ay isang general sa ilalim ni General Zhu Chungshan. Kara-rating ko lang sa kampo kahapon." Naisip niya sa kanyang sarili, kung gusto kong ma-promote, natatakot ako na kailangan kong magsimula sa ika-9 na ranggo na patrol inspector, pagkatapos ay sa ika-8 ranggo ng general, at unti-unting umakyat sa aking paraan. Hindi ako natatakot na lumaban, ngunit natatakot ako na wala akong anumang tagumpay sa militar, natatakot lang ako na wala akong suporta sa korte. Nagmamadaling humakbang si Shen Henyun at mamulong, "Panginoon, tinatalakay ng general ang mga bagay sa kampo kasama ang iba pa." Naunawaan ni Sang Yingchang ang kahulugan ni Shen Henyun at sumagot, "Si General Li Rujian ay isang sikat na general sa ating panahon, hindi niya kailangan na utusan siya sa labanan. Ibinigay sa akin ng kanyang kamahalan ang posisyon ng Grand Minister ng Jingla. Ngunit itinalaga rin niya ang Dynasty bilang supervising army. Ang pagkakaroon ng 2 taong nagbabantay sa kanya ay hindi rin komportable, kaya hindi ko ipapakita ang aking mukha, at sigurado akong mas alam ang taong iyon kaysa sa pagtutok sa akin." Sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ang narinig sa malapit. Pagdating ng Dynasty, mukha siyang nagseselos na babae na nawalan ng pabor,
Ang tunay na makitid ang isip na si Sang Yingchong ay hindi dapat magpatalo at sumagot na ang dawas na si Yigao ay wala sa kampo. Tiyak na tumakbo siya palabas ng gate ng lungsod para kumain ng dumi kasama ang matanda. Pagkarinig nito, sinabi lamang ng kabilang partido na kapag hindi siya dumating, may salot na magaganap sa lungsod bukas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sunog na bangkay sa lupa at kumuha ng anteng-anteng mula sa kanyang apprentice. Idiniin ang kanyang kamay dito, at isang puting apoy ang lumabas mula sa anteng-anteng. Naramdaman ang lakas ng apoy, nanginginig si Lian sa kanyang puso. Ito ay isang pakiramdam ng takot sa kaluluwa, na para bang masusunog ito ng apoy. Biglang nabasag ang sunog ng bangkay sa hindi mabilang na itim na butil, na nagkalat at tumakas ang puting apoy sa anteng-anteng naging hindi mabilang na maliliit na apoy at hinabol ang mga itim na butil na nakadikit sa kanila na parang mga anino. Tulad ng mga tuyong buto, sinunog ng apoy ang lahat ng itim na butil sa puting abo, at walang naiwan. Naisip ni Lian sa kanyang sarili, isang lila at isang puting apoy. Ang lilang apoy ay negal iligtas sa mga tao. Ang puting apoy ay pumapatay ng mga tao. Napakalakas nito. Higit pa ito, may 7 iba pang uri ng apoy na hindi ko pa nakita. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tunog ng mahabang busina sa buong lungsod ng Shio. Nagulat ang lahat. Ito ang sungay na hudyat ng pagtitipon ng buong hukbo sa kampo ng hukbo ng Ming sa gabi. Ang tunog ng busina ay maririnig, at ang mga tolda ay mataong. Sinamantala ni Sang Jungji ang pagkakataon na tumakbo sa tolda ni Lian at nagmamadaling sinabi, General Li, bukas ay sasalakayin ng ating hukbo si Pingyang. Bago ang labanan, ipopromote ka ng Commander-in-Chief sa 9th Rank Patrol Inspector at pipiliin ang unit na susundan. Tandaan, ang isa ay ang 5th Army. Zero Shihi, hukbo ng Deputy Doti ni Jin Wuwezang. Ang isa pa ay ang 1500 elite na kabalyero sa ilalim ng utos ng Xuanfo Guerrilla General na si Zhang Jia. Pumili ng isa sa dalawa, at tiyak na gagawa ka ng magagandang tagumpay. Seryoso ang mukha ni Lian, at nagtanong siya sa mahinang boses, paano mo nalaman? Bakit mo sinasabi sa akin? Alam mo ang dahilan. Sinabi ni Lian na dapat kang bumalik sa tanggapan ng gobyerno ng Korea. Bakit nakikisali ka sa mga sundalong tulad namin? Magsisimula na ang digmaan, wala akong oras para kausapin ka. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong gawin ko, galit na sigaw ni Sang Jungji. Ngayong umaga, tinalakay ng punong ministro at ng Commander-in-Chief ng Hukbong Ming ang planong pag-atak sa Pingyang. Narinig ko lang naman, sa tingin ko kailangan nating magtulungan para sa buhay at kamatayan na magkakasama. Gusto ko lang naman na sabihin sa'yo at malaman mo, okay lang, magpapanggap ako na nalilito ako at narito ako para magpakatanga. Dahil dyan, tumalikod siya at umalis. Nagulat si Lian at napagtanto na hindi niya naiintindihan si Sang Jungji. Mabilis niya itong pinigilan at iniyuko ang ulo para humingi ng tawad. Bastos akong tao, at hindi ako marunong magsalita ng maayos. Huwag mo sana akong sisihin. Ako si Lian, ay isa-isip ang mga bagay ngayon, at kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin lang ang salita. Nang marinig ang mga salita ni Lian, hindi nagsalita si Sang Jiangji at tumalikod. Ang snow ay bumabagsak ng malakas, ang hilagang hangin ay umaalulong at sumasayaw. Ang unang taliban ng mga Hapones, si General Konishi Onaga, ay tumingin sa hukbo sa harap ng lungsod at nanatiling tahimik ng mahabang panahon, pinalibutan ng 3,000 tropang Koreano at 20,000 tropang Ming ang Pingyang na parang isang pader na hindi masisira. Maraming artilleria ang nasa unahan, at ang mga unit ng mga kabalyero ay handa ng sumugod. Ang mga kabayong pandigma ay humihingal ng matindi, at ang mga bundok ng talam at ang mga sibat ay nakasisilaw. Sa harap ng 3 hukbo, si Li Rujun ay nagsuot ng helmet na armor, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang Diyos.
Nagutos siya sa mga mensahero. Si Lian ay nagsuot ng armor at tahimik na nakinig habang si Li Rujun ay naguutos sa mga tropa. Biglang may narinig na pangalan, samantalang si Lian, ang commander ng imperial na bantay, ay humakbang pasulong, lumuhad, at malakas na sumagot, "Narito ang iyong nasasakupan." Tinitigan ni Li Rujun si Lian at sinabing, "Malaki ang naiambag mo sa labanan para lipulin ang kalaban, at mag-uulat ako sa korte ng imperial para i-promote ka sa ranggo ng patrol inspector ng mahabang prefecture. Kapag may digmaan, mapapabilang ka sa tamang hukbo, at magkakaroon ka ng 20 lalaking kabalyero sa ilalim ng iyong pamumuno. Sabihin mo sa akin kung aling unit ang gusto mong salihan." Pinagdikit ni Lian ang kanyang mga kamay at buong kabayanihang nagsabi, "Ang pagpatay sa kaaway para sa bansa ay tungkulin ng isang mabuting tao, at hindi ako nang ahas na magkaroon ng mataas na posisyon lamang ng patrol inspector. Mayroon akong gustong sabihin." Nang marinig ito, ang dawas na si Ye Gaogang, na nakaupo at umiinom ng tsaa, ay nanginginig na parang may iniisip. Sinabi ni Rujun kay Lian na sabihin ang gusto niya. Nakita ito ni Lian at direktang sinabi na gusto niyang gamitin itong 9th rank patrol inspector position para ipagpalat ang 5 kapatid na lalaki sa ilalim ng kanyang command. Bawat isa ay may ranggong opisyal ng militar. Nang marinig ito, naunawaan ang lahat, at pinaalalahanan ni Li Rujun si Lian. "Alam mo namang walang ranggo ang mga opisyal ng militar at mga sundalo lang, maaari silang mawala ng walang bakas. Higit pa rito, magkasama kayong dumaan sa buhay at kamatayan, ngunit ibinibigay ninyo ang lahat ng puri sa iba." Nang marinig ito, pinunasan ng Deputy General na nakatayo sa tabi niya ang pawis sa kanyang noo at sinabing si Lian ay isang tunay na bayani. Sumasakit ang ulo ngayon ni Li Rujun. Makatuwiran ang mga salita ni Lian, at mahirap tanggihan. Nakita ng iba na isuko niya ang kanyang opisyal na posisyon, at magdurusa rin sila ng malaking kawalan. Ngunit kung ang 5 opisyal ng militar ay pawang mga punong opisyal, magkakaroon sila ng 50 sundalo sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ibig sabihin 250 lalaki. Kahit second lieutenant lang sila, mahigit 100 lalaki pa rin ang 30 lalaki. Ang mga general dito ay pawang mga marangal na deputy commander ng isang rehiyon. Mayroon silang 1,000 hanggang ilang libong tauhan sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang pinakamababa sa kanila ay ika-5 o ika-6 na ranggo ng mga general ng militar, at ang infantry at cavalry sa ilalim ng kanilang command ay hindi bababa sa 4 o 500, at hindi hihigit sa 7 o 800. Nang makitang nag-aalinlangan si Li Rujun, nagsalita si Sang Yingchang para payuhan si Li Rujun na palayain si Lian. Nang makitang kahit ang ministro ng digmaan ay sumuporta sa kanya, hindi na nahiya si Li Rujun. Agad niyang sinabi kay Lian, "Binibigyan kita ng 2 chief officer unit at 3 second lieutenant units, sa kabuoang 160 na lalaki." Tuwang-tuwa si Lian. Kasama ang kanyang sariling unit, maaari na siyang mag-utos ng 210 lalaki. Ang 9th rank patrol inspector position ay maaari lamang magkaroon ng maximum na 30 lalaki. Ang Dragon at Tiger Chi ay darating ng maaga o mahuhuli. Sumunod, nagsimulang ayusin ni Li Rujun ang mga tropa. Inutusan niya si Wu Weizang na pamunuan ang 50 infantry units upang salakayin ang tuktok ng Piani Mountain. Ang pakikidigmang gerilya ng Xuanfo ay humantong sa 1,500 na kalalakihan na magpalat ng damit ng mga Koreano at makipagkita sa Korean Yiibo sa timog kanlurang tarangkahan ng lungsod. Ang utos ay ipinasa, at ang buong hukbo ay nagsimulang kumilos. Sa pagkakataong ito, bumulong si Li Rujun kay Shenhengan. "Sa tingin ko si Konishi Yakonaga ay sasalakayin ang kampo ngayong gabi. Pinamunuan mo ang 800 mga tropa upang tambangan sa kaliwa at lipulin sila." Pagkatapos ay tumingin siya kay Lian. "Sasama ka sa Shenhengan ngayong gabi?" Agad na yumuko si Lian at nagsabi, "Oo, Ginoo."
Sa hating gabi, ang kampo ng hukbo ng Ming ay hindi karaniwang tahimik. Ang mga sulong sa bakod ay kumikislap, ang malaking bandila ng hukbo ay lumipad sa ibabaw ng poste, ang mga itim na kabalyero, daan-daang sundalong Hapones ang gamit ng mga espada, sibat, busog, at palaso na gumagapang sa gilid ng burol, puno ng itim na mukha ang gilid ng bundok. Ito ay tahimik na parang patay. Seryoso ang mukha ng nasasakupan ni Konishi Yukinaga. Ang mandirigmang si Fujiwara Yashimoto, hawak niya ang isang longbow, nilagyan ng 3 palaso na nakatutok sa bandila ng hukbo, at binitawan. Ang unang palaso ay tumagos sa sulo, at lumipad ang mga spark. Pinatay ng pangalawang palaso ang apoy. Ang ikatlong palaso ay diretsyong lumipad patungo sa malaking watawat. Biglang tumunog ang isang maikling sipol, at ang palasong lumilipad patungo sa bandila ay naputol sa 2 piraso. Si Fu Deyuan ay natakot nang mapagtanto na siya ay nahulog sa isang bitag. Si Sang Yi ay nakatayo sa mataas na lugar. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, may hawak na maikling busog, nakatingin kay Fujiwara Yashimoto sa malayo, at malamig na nakangiti. Ang hukbo ng Ming ay lumundag mula sa magkabilang panig na parang tubig. Alam ni Fujiwara Yashimoto na siya ay nahulog sa isang bitag at nagmamadaling inutusan ang mensahero na umatras ng mabilis. Hinawakan ni Shen Hangin ang isang malaking itim na palakol, tumayo sa harap ng mga tropang nakikipaglaban sa sunog, at sumigaw, "Patayin!" Sumabog ang nakakabasag lupa na tunog ng pulbere, at hindi mabilang na mga bala ng tanso ang lumipad palabas sa mga spark. Maraming sundalong Hapon ang bumagsak, madalas na unang naniningil si Chen Hangan, at sa pagkakataong ito ay ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamumuno at inutusan ang unang hanay ng mga tropang bombero na umatras at muling magkarga, gumagawa ng paraan para umakyat ang ikalawang hanay. Tiningnan ni Fujiwara Yashimoto ang porma sayon sa tapat niya at alam niyang wala silang balak na makisali sa malapit na labanan. Ang isang frontal na pag-attack ay magreresulta sa matinding pagkalugi. Kung atras siya ngayon, may iligtas pa niya ang kalahati ng kanyang mga tropa. Sa pag-iisip na iyon, nag-utos si Fujiwara Yashimoto ng agarang pag-urong, ngunit sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa likuran nila ang tunog ng mga paa ng kabayo. Si Li Yan, na nakasuot ng baluti at may hawak na sibat, at ang kanyang mga kabalyero ay hamarang sa pag-atres ni Fujiwara Yashimoto. Halos 8 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang labanan sa Yanfo. Si Li Yan ay mayroon na ngayong mahigit 100 tropa. Kung hanggang saan ang kaya niyang gawin sa kaganapang ito ay nakasalalay sa hukbong ito. Nang makitang hinarang ni Li Yan ang pag-atres ng hukbong Hapones, inutusan ni Shen Hangan ang mahabang sibat na unit na sumulong. Unti-unting pinalibutan ng hukbong Ming ang hukbong Hapones. Nang makitang ito na ang tamang oras, sumigaw si Li Yan, "Kabalyero, sugod at patayin sila." Sa kanyang utos, isang malaking bilang ng mga kabalyero ang sumugod sa gilid ng burol, na sunod-sunod na tumusok sa mga sundalong Hapones. Nasira ang hanay ng mga Hapon, at marami silang nahulog. Binunot ni Fujiwara Yashimoto ang kanyang mahabang espada at sinugod si Li Yan. Inactivate ni Li Yan ang Crimson Flash. Ang system ay nagpakita kay Fujiwara Yashimoto bilang isang kabalyero general na may husay sa militar na 76 at ang kasanayan ng Great Tai-Dai Onihiri. Ang tala ay siya ay isang malapit na retainer ng Panginoon at isa ring maharlika na may kapangyarihan ng isang demonyong Diyos upang protektahan ang kanyang katawan, na maaaring magamit upang ilibre ang isang tiyak na halaga ng pinsala mula sa hanto ngunit maaari ding gamitin upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa pag-attack. Ang taong ito ay malinaw na kabilang sa pangalawang kategorya. Biglang sumigaw ng malakas si Fujiwara Yashimoto at ibinaba ang kanyang mahusay na espada sa baras ng sibat ni Li Yan. Namamanhid ang kamay ni Li Yan, matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Mula nang siya ay napalakas, naisip niya sa kanyang sarili, kung ito man ay ang Dragon at Tiger Chi ng dakilang Ming o ang kapangyarihan ng Japanese Demon God, sila ay karaniwang pareho. Sila ang kakaibang produkto nitong Yanfu fruit.
Ang Dragon at Tiger Chi ay isang misteryoso at pambihirang sistema, at ayon sa mga record ng paggalugad, ang mga magmamana ng Dragon at Tiger Chi ay magiging parang mga tiger na may pakpak. Sa pagkakataong ito, lalabas ako at least makuha ang posisyon ng 7th rank general. Sa sandaling ito, hinawakan ni Fujiwara Yashimoto ang espada sa isang kamay, tumalon mula sa likod ng kabayo. Ang kanyang mga mata ay nakaumbok na parang demonyo, at isang demonyong aura ang lumabas sa kanya. Sumigaw siya at itinaas ng mataas ang kanyang espada. Ang mga mata ni Lian ay kumislap, ang kanyang itim na sibat ay humigpit, at ang mga renda ay nanginginig na parang kidlat. Sa isang kisap mata, paulit-ulit na sinaksak ng sibat si Fujiwara Yashimoto, dinilaan ng pilak na dulo ng sibat ang kanyang laman at dugo, leeg, dibdib, at hita. Sa isang kisap mata, 7 o 8 madugong butas ang lumitaw, naputol ang espada, at bumagsak sa lupa si Fujiwara Yashimoto. Hingal na hingal, inalog ni Lian ang dulo ng kanyang sibat, at ang kabayo ay bumantong hininga at sumugod pabalik sa labanan. Sa sandaling ito, sa pader ng Pyongyang, libu-libong arcade user ang nakabantay, ngunit walang palatandaan ng hukbo ng Ming. Ang lungsod ay kasing tahimik ng impyerno. Buong magdamag nagising si Konishi Yakunaga. Iniisip kung paano sisirain ang pagkubkob, nawalan ng kontak ang hukbo sa Peony Peak. Ang moral sa lungsod ay napakababa dahil ang linya ng supply mula sa Jeolla Island ay naputol, kapos ang pagkain, at walang silbi si Fujiwara Yashimoto. Ang linya ng supply sa loob ng Korean ay halos mawala. Sa sandaling ito, isang boses ang pumutol sa pag-iisip ni Konichi Yukinaga. Hoy, Koshi, natutulog ka ba? Ang puting liwanag ng buwan ay nagbigay ng anino sa isang batang Japanese monghe na may mahabang espada sa kanyang balikat na lumitaw sa pintuan. Nagulat si Konishi Yukinaga. Maliit na demonyo. Kuroda, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Inihagis ng monghe ang ulo ng halimaw sa kanya. Parami. Nang parami ang mga bagay na ito sa lungsod, siguraduhin mo rin na ang mga nasasakupan mo ay kumilos at hindi ako manggugulo, lalo na iyong mga tanga tulad ni na Endo at Sakta. Kung puputulan natin ang kanilang mga ulo, magkakaroon tayo ng mas madaling panahon. Iyon ay ang Deputy General ni Konishi Yakunaga. Itinagilid niya ang ulo at umupo sa tapat ng Konishi Yakunaga. Sa sinabi kay Konishi, may naiisip ka bang paraan para mailabas ako sa Pyongyang? Nainas naman dito si Konichi Yukinaga, pero may pasensya pa rin siyang nagtanong, bakit kaya? Kinuha ni Kuroda ang isang piraso ng maaalog at sinabing, syempre, delikado kasi sa labas ng syudad, nasa labas ang hukbo ng Ming, kung mananatili kami dito, kami ay maaaring barilin ng kanilang mga kanyan o pupugutan ng ulo. Kayong mga matatandang lalaki ay maaaring magpakamatay sa pamamagitan ng paglabas ng bituka, ngunit ayaw kong mamatay sa larangan ng digmaan. Sa madaling salita, kung ang lungsod ay nilabak ako ay tatakas sa aking sarili. Galit na galit si Konishi Yukinaga nang marinig niya ito at sumigaw, karapat-dapat ka pa ba na inampon ng pamilya Kuroda? Kumunot ang noo ni Kuroda at nagpatuloy, tama iyan. Nawala na ang hukbo ni Fujiwara. Nagulat si Konishi Yukinaga nang marinig niya ito. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Konishi Yukinaga. Sinusubukang pigilan ang kanyang pakiramdam ng pagkatalo. Sinabi niya ng dahan-dahan, sa madaling salita, kung hindi ko kayang hawakan ang lungsod, tutulungan kitang lumabas ng lungsod. Ang Kobayakawa brat ay patay na, kaya hindi ka maaaring mamatay. Nang marinig ito, hindi na nagtagal si Kuroda, kinuha ang katawan ng halimaw, at lumabas sa kabilang panig. Sa pagsapit ng madaling araw, hinawakan ni Lian ang kompletong dragon at tumingin sa tuktok ng Peony Peak. Ang mga pangkat ng milisya ay time na nagtipon sa paanan ng bundok. Ang unang sigaw ay umalang ngaw-ngaw, at ang buong hukbo ay sumugod sa labanan sa isang kisap mata. Nagsagupaan ang mga hukbong Ming at Hapon, at naganap ang isang matinding labanan.
Ang system ay nagpahayag na ang isang malakas na hukbo ay supilan ang bayan, ang bilis ng pag-atake at pagtatanggol ay tumataas sa bilang ng mga tropa, ang pagpatay sa mga Hapon ay nagpapataas ng lakas ng pag-atak ng 50% at ng pagpasok ng sandata ng 50%, kapag kaharap ang mga Hapon, ang pormasayon ng Mandarin na pato ay isinaaktibo kapag mayroong 10 o higit pang mga tao na nagdaragdag ng lakas ng pag-atak ng 150%. Kapag kaharap ang mga Hapon, ang batas ng panunupil ay isinaaktibo kapag mayroong 500 o higit pang mga tao, at ang pag-atak at pagtatanggol ay nadagdagan ng 150%, kapag nagtatanggol sa dagat. Ang larangan ng digmaan ay kasing lawak ng impyerno, at ang amoy ng dugo ay nasa lahat ng dako. Hinawakan ni Lian ang kompletong dragon at pinasakay sa larangan ng digmaan, umalis ang espada at pinutol ang leeg ng kalaban, inihayag ng system ang gawaing uri ng kasanayan.